Sa unang pagkakataon, hindi tinalaga ni Pangulong Bongbong Marcos si VP Sara Duterte bilang caretaker ng bansa. Nasa Laos ngayon ang Pangulo hanggang October 11 para sa 44th at 45th ASEAN Leaders Summit. At live mula sa Vientiane, Laos, nasa frontline na balitang yan si Maricel Halili. Maricel, anong mga nakalinyang aktibidad dyan ni Pangulong Bongbong Marcos? Bok, unang ang humarap si Pangulong Bongbong Marcos sa Filipino community dito sa Lao bago siya dumalo sa ASEAN Summit bukas ng umaga. Dito niya binigyang diin ang mga issue na ipupursige niya oras na makausap na niya ang mga heads of state ng ASEAN. Dumating sa Vientiane, Laos si Pangulong Bongbong Marcos pasado alas 4 ng hapon oras sa Pilipinas para dumalo sa 44th at 45th ASEAN Leaders Summit. Connectivity and Resilience ang tema ng summit ngayong taon. Kabilang sa mga tatalakayin ay mga issue sa pagkain, enerhiya, seguridad, trade and investment at climate change. Sa kanyang departure speech kanina, titiyakin daw ni PBBM na pag-uusapan din sa summit ang sigalot sa West Philippine Sea. I intend to champion our advocacies in promoting an open, inclusive and rules-based international order, and for the peaceful resolution of any disputes in accordance with international law. Bukod sa agawan ng teritoryo, mainat na usapin din sa ASEAN ang giyera gaya sa Myanmar. Maging ang tumitinding tensyon sa Ukraine at Middle East kung saan may mahigit 40,000 Pilipino ngayon na naiipit sa giyera sa Lebanon. Sa ating mga kababayan sa Lebanon at Israel, ang ating pamahalaan ay nakahanda sa pagtugon ng inyong pangangailangan. We hope that you will avail yourselves of our repatriation program while flights are available. Bago siya magtungo sa Lao, nabanggit din ng Pangulo ang nangyaring pagbitay sa isang OFW sa Saudi Arabia. Ayon kay PBBM, ginawa ng pamahalaan ang lahat ng paraan para maisalba ang ating kababayan sa parusang kamatayan. Ang nasabing OFW ay sangkot umano sa pagpatay sa isang Saudi national. Unfortunately, the law there is very strict, and apparently the conviction has stood, and one of ours has been taken away. Tiniyak naman ng Pangulo na magbibigay ng tulong ang pamahalaan sa mga naulilang pamilya ng binitay na OFW. Samantala, itinalaga ni PBBM sa Executive Secretary Lucas Bersamin bilang caretaker ng bansa habang nasa Lao ang Pangulo hanggang October 11. Makakatuwang ni Bersamin bilang caretaker sina Justice Secretary Boying Remulla at Agrarian Reform Secretary Conrado Estrella. Ito ang unang beses na hindi ibinigay ni PBBM ang responsibilidad na ito kay Vice President Sara Duterte. Noong Mayo lang nang italaga ng Pangulo ang Vice Presidente bilang caretaker ng bansa nang pumunta si PBBM sa Singapore at Brunei. Wala namang paliwanag ang Malacanang tungkol dito. Hunyo nang magbitiyo si VP Sara mula sa gabinete ng Administrasyong Marcos bilang kalihim ng Department of Education. Bok, nanawagan si Pangulong Bongbong Marcos sa Philcom dito sa Lao na maging ambassador ng Pilipinas sa pagpapanatili ng magandang imahe ng bansa. Dito kasi sa Lao, tinatayang nasa 2,000 ang mga Pilipino, karamihan sa kanila mga professionals, ang iba nagtatrabaho bilang mga guro, ang iba naman mga engineers, at hindi maikakaila na mataas ang tingin ng mga taga-Lao sa mga Pinoy dito sa kanilang bansa. Pero bago ang Philcom kanina, nagkaroon muna ng bilateral meeting si Pangulong Bongbong Marcos sa Prime Minister ng Vietnam na si Nam Minh Chin. Dito ipinaabot ni PBBM ang pakikiramay sa mga nasawi sa Vietnam dulot ng bagyong Yagi. Binigyang diin din ni PBBM na pagkakataon ito para tingnan pa ang ibang areas of cooperation ng dalawang bansa. Siniguro naman ng Vietnam na handa silang ipagpatuloy ang strategic partnership nila sa Pilipinas. Bukod nga sa Vietnam ay nakatakda rin na magkaroon ng bilateral meeting si PBBM sa mga heads of state ng New Zealand, Japan at India. Bok? Maraming salamat, Maricel Halili. Mga kapatid, Ed Lingaw po, maging maalam at may pakialam sa mga napapanahong balita sa ating bansa. Para sa mas malalimang pagtalakay at paghimay sa mga issue at headlines, tumutok lamang at pag-subscribe sa social media pages ng News 5.